Habang presidente si Pangulong Bongbong Marcos, mahihirapan ang pamilya ni dating Pangulong Duterte at yung mga kanyang kakampi, gaya nakin, na makita siyang makabalik sa Pilipinas habang presidente si Pangulong Marcos. Yan po ang nakikita kong rason kung bakit hirap na hirap tayong pabalikin dito si dating Pangulong Duterte. Sa issue po kay former President Rodrigo Duterte, any comment po sa hindi pagkaloob ng interim release ng ICC sa dating Pangulo po, Attorney? Habang presidente si Pangulong Bongbong Marcos, mahihirapan ang pamilya ni dating Pangulong Duterte at yung mga kanyang kakampi, gaya nakin, na makita siyang makabalik sa Pilipinas habang presidente si Pangulong Marcos. Yan po ang nakikita kong rason kung bakit hirap na hirap tayong pabalikin dito si dating Pangulong Duterte. Samantala, yung kanyang dating DFA secretary at kasalukuyan ay ambassador to the UK ng Pilipinas na si Ambassador Teddy Boy Locsin Jr., meron pong pahayag. At ang sinabi niya ay si former President Rodrigo Duterte ay dinukot ng mga Pinoy at ibinigay sa mga dayuhan. Kabilang ito sa mga ngayon ng administrasyong Bongbong Marcos, no? Ano po masasabi niyo po dito sa siguro mapagsasabihan siguro ito si Ambassador Teddy Boy Locsin matapos itong kanyang pahayag na tila pabor dito sa dating Pangulo, Attorney? Kung naisa publiko yan ang kanyang pahayag, baka ilang araw na lang siya dyan na ambasador, matatanggal na siya, no? Dahil ako'y sumasang-ayon sa kanyang obserbasyon, nung nangyari yon, talagang isinuko si former President Duterte sa isang jurisdiction na sinasabi ng gobyerno mismo natin na hindi na tayo parte. Yan yung posisyon natin. Kung hindi tayo parte ng ICC at walang jurisdiction ng ICC, ba't pinayagan ng gobyernong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Marcos na dalhin doon si dating Pangulong Duterte? Hindi lang payag sa tingin ko, kasama siya sa desisyon kasi hindi mangyayari yon kung walang ultimate decision ang Pangulong Marcos. Opo, and doon po sa naging rason naman ng ICC na flight risk pa rin itong dating Pangulo at meron pa rin itong mga koneksyon at kapangyarihan. Nakikita niyo po ba yan? Realidad po ba yan, Attorney? Considering alam natin, grabe ang kumbaga parang panggigipit, no? Na ginagawa laban sa mga Duterte, yet sinasabi pa nila na meron pa ring meron pa ring impluwensya yan, Attorney. Yan yung interpretasyon ng ICC, whether it is a decision made in good faith, no? Na yan talaga paniwala nila o talagang bias sila, no? You must remember na sa the Netherlands, kung saan nandun yung ICC, medyo liberal yung kanilang tingin sa issue ng paggamit ng droga. Doon nga pinapayagan ang paggamit ng cannabis sa mga coffee shops nila. Dito sa ating bansa, bawal yan, makukulong ka. Hindi ko rin alam, no, kung stricto sila sa paggamit ng ibang klaseng droga o yung kanilang penalty mataas o mababa. Let's say, pag gumamit ng mga cocaine. So, yung sa ibang bansa, kasama na yung the Netherlands, iba kasi yung kultura nila sa kanilang response
sa drug use kesa dito sa Pilipinas na talagang katulad ng China, Singapore, ng mga Asian countries na talagang meron tayong mataas, no, na pagkakabilanggo bilang penalty sa mga nagtutulak ng droga. Yung ibang bansa pa nga may death penalty. At kung titingnan natin ngayon yung Estados Unidos, si Pangulong Trump ng Estados Unidos, meron siyang gera kontra sa droga kung saan ginagamit niya yung military laban sa sa drug importation na kiniklaim niya nanggagaling sa isang partikular na bansa. So, anong masasabi ng ICC laban sa ginagawa ng Estados Unidos na habang nasa barko pa lang, ito'y pinapalubog ng kanilang militar. Hindi naman nila hinuhuli at dalhin sa korte. So yan yung nakikita nating bias na pagtrato sa mga personalidad. No? Lalo na kay Pangulong Duterte na kinuha lang siya sa pag-uwi niya galing Hong Kong at yung masama nga, ito'y kakonsyaba ng iilang Pilipino na hindi mangyayari kung hindi siya dinala doon sa mga dayuhan ng iilang Pilipino. Opo, at bilang isang abogado, ang nangyayari ngayon, sinisi na naman yung kanyang legal counsel po, attorney, dahil hindi nga naipanalo itong hiling na ito. Ano naman po ang masasabi ninyo doon sa mga Duterte supporters din na minsan, alam mo naman, yung emosyon, nung hindi nga napagbigyan itong interim release, abay, yung legal counsel niya ang sinisiraan po, attorney. Well, intindihin na lang natin ang damdamin ng mga ibang Duterte supporters na sinisisi si Attorney Kaufman. But ultimately, yung magdi-decide kung sino yung magiging abogado ni Tatay Digong o ni former President Duterte ay siya mismo, si Pangulong Duterte. At kung kasama diyan sa pagdidesisyon ang opinyon ng kanyang pamilya. But ultimately, si dating Pangulong Duterte ang pipili kung sino yung gusto niyang abogado. He will win or he will lose his case dependent on his own decision and choice of lawyer. Opo. Attorney, madagdag ko lang, permanente na ba yung itong pagkaka-denied ng unang request nga na interim release kay FPRD? Sa tingin ko hindi. It depends on the circumstance. Lalo na yung isang ground sa paghingi nila ng interim release, yung kanyang mental state, no, na hindi na siya fit to stand trial. So, even let's say sa ngayong panahon, ma-deny yan. What happens, let's say 6 months from now, talagang kung there is another round of medical review at mapatunayan ng experts na hindi siya talaga fit for trial, there can be another attempt for us for not only an interim release, but for yung permanent release. So, it depends kasi yung isang ground sa sitwasyon niya ay yung kanyang medical condition at mental condition. Opo. Kahit pa may desisyon na ang ICC, pwede pang mag-appeal, siyempre, yung kampo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano magiging epekto po doon, attorney? Epektibo na ba yung denial of request or pwede pa? May possibility pa na mag-partial grant of release pa sila? Yung sabi ko kanina, habang nandyan si Pangulong Marcos, mahirapan tayo. So, there might be a change of circumstance kung yung susunod na presidente ay susuportahan ang ideya na pauwiin na si dating Pangulong Duterte. On a ground na let's say maintindihan ng ICC. Lalo na
pag ipinaglaban ng ating bansa na yung kanyang paglipat doon sa ICC was by reason of kidnapping. So the circumstance will change if we are under a new administration. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Alam ko marami sa atin ay let's say nasaktan at talagang galit sa mga nakita nating massive corruption dahil nga sa flood control. Pero sa ngayon nakikita ko na hindi pa nagkakaisa ang mga Pilipino. Although sa ideya na galit tayo sa korupsyon, lahat naman ng tao galit sa korupsyon. Kahit nga yung mga korap, sila yung magsasalita na kontra rin sila sa korupsyon. Pero sa nakikita ko, kanya-kanya tayong mga interest at endgame. Kaya pag hindi tayo nagkaisa kung saan papatungo ang ating bansa, yung nakita kong isang democratic na paraan ay 2028 elections, no? So, ayan yung isang paraan na mapayapa at democratic. Yun nga lang, dapat paimbestigahan rin natin ang pamaraan ng pagbilang ng ating mga boto. Dahil hindi natin makakamit ang pagbabago through elections kung sa tingin rin natin dadayain rin tayo sa eleksyon. So there are various ways for a change of administration. The peaceful and democratic process is through election. Pero huwag natin kalimutan na hingin na yung prosesong ito dapat maging malinis malinis at patas.